Hello everyone! Welcome to Pearly Ann's Vlog. Negative degrees ngayon sa labas ng bahay. Pero, mag-i-start na tayo na magsidling ng ating mga pananim. Ngayon palang sisimulan na natin ang ating German-Filipino vegetable garden. So, dito sa Germany, dahil short lang ang summer season, kailangan talaga na very early tayo na sisidling sa loob ng bahay, which is hindi naman lahat ng mga gulay ang isisidling natin sa February, sa buwan ng February. So, February dito sa Germany is the last month of winter season. Before tayo magsimula, ipakita ko pala sa inyo yung ating possible na mga seedlings na itanim natin sa garden for this year's gardening natin. Meron tayong mga iba't ibang mga seeds dito, which is Filipino seeds na galing pa sa Pilipinas, at meron ding mga nabili ko dito sa garden center. So, ito nga yung mga seeds na itatanim natin sa garden ngayong taon. So, meron tayong panigang na sili. Ito yung ating isa sa Filipino vegetable. Galing talaga ito sa Pilipinas na buto. So, random itong ipapakita ko sa inyo dahil ito lahat yung itatanim natin sa garden. So, meron din tayong chamomile. Hindi na kailangan ito yung seedling. So, directly ito sa lupa. So, mga April, itanim natin ito sa garden. And meron din pala akong patula. Hindi ako magtatanim nito dahil may mga ibang plant ako na itatry this year. So, ayan, meron tayong patola. I have mais also na naitanim ko din last year and grabe, sobrang sarap talaga nito. Kaso this year, hindi muna ako magtatanim dahil yung mais ay nag-consume siya ng malaking space sa garden. Kaya hindi ko muna siya itatanim this year. Pero alam ko naman na ang mais na ito ay talagang masarap. Tapos, magtatanim din tayo ng mini Schnackgurke or mini pipino siya. Maliliit na pipino. So, yan, itanim natin din ito. So, kailangan natin itong, ito yung isa sa isidling natin ngayon. Ilagay natin dito. Sa gilid yung isisidling natin ngayon. And then, we will also plant broccoli. Ang broccoli is, maisidling natin siya ngayon earlier. And maitanim siya mga April. May itanim siya. Ito kasi nga broccoli is kailangan niya ng medyo malamig na weather. In summer season, hindi na siya magandang itanim. So, in spring, mga in the middle of spring, maganda ito siyang itanim. And last year, hindi ako nakapagtanim ito. Kaya this year, gusto kong magtanim ng broccoli. And then, we also have okra. Meron akong okra na dalawang kulay ito. Ay, hindi. Okra na purple. At saka meron akong okra na green. Hindi ko alam kung nasaan yung aking okra na green. But, meron tayong okra. And, ito din yung isa sa isidling natin ngayon dahil last year hindi ako nakaano ng bunga niya dahil late ko siyang na-isidling. So, kailangan natin siyang early isidling dito sa loob ng bahay. We also have talong. Talong, nakapagtanim ako last year kaso late din siya. So, late siya namunga. Nagbakasyon ako sa Pilipinas last time. Pagbalik ko, nasira na yung aking mga talong. Before ako umalis, wala pang bunga ang aking mga talong. Pagbalik ko, ang daming bunga. Kaso nasira na dahil naabutan ng malamig na panahon. So, kailangan natin siyang unahin siyang isidling this time. Tapos, we also have okra. So, this one is, ito yung okra na green. And then, pinaka-importante na isidling natin ngayon is itong mga paprika. This paprika is, ano siya, kailangan kapag itanim natin siya is, malaki na siya dahil matagal siyang mahinog. So, nakapagtanim tayo last year, pero late ko kasi siyang naisidling. Kaya yung bunga niya is naabutan ng autumn season. Tapos nasira siya na parang nalanta yung hindi pa nahinog pero nalanta na yung bunga niya. So ngayon meron tayong tatlong klase na paprika. Ito ang pangalan nito is Spitz paprika Demetra. Mahahaba siya na mahahaba na mga paprika, and itong bell paprika na ang pangalan nito is Neusiedler Ideal. Yan ang pangalan niya. And then itong yellow na paprika na para siyang banana, paprika feha ang pangalan niya. So bali tatlong klase ng paprika yung isisidling natin ngayon.
Tapos, I also have malunggay. Last year, nag-try ako, but hindi talaga ako successful nito. Hindi ako susuko, magta-try pa rin tayo na magsisidling nito sa loob ng bahay. And then, we also have here, itong mga plant na ito is, isisidling natin in next month na. Yung mga plant kasi, meron kasi siyang ideal months na itanim. Yung mga likod ng mga plants, like itong mga kamatis, yung nabibili sa mga garden center dito is, merong month na inilagay dito kung kailan mo siya kailangan itanim. Din siya pwede na i-direct mo sa lupa dahil dito sa Germany, kahit mainit na, pagdating ng like March, April, beginning of May, kahit may init na yan sa araw, may time pa din na nagfo-frozen sa gabi. After ice Heiligen, ang tawag niyan, or ice saints. So, after May 15, yan, pwede nang magtanim sa labas ng bahay. So, anyways, ito, by March natin ito itatanim. This is the tomato. So, ito yung isa sa pinakamarami sa garden dahil itong mga kamatis is hindi talaga need ng, hindi siya alagain ba, and madali siyang papatubuin, and madali siyang mag-survive sa German weather. So, meron akong 4 na klase ng mga kamatis. Ito, malalaki siya, Sala Tomate, Alido Choco. So, ayan. Ito, yung mga ganito usually yung ginagamit namin na ginagawa naming tomato sauce. So, marami kami talaga na tinatanim sa garden dahil iniimbak namin ang ginagawang tomato sauce para hindi na kami para hindi na kami bibili ng tomato sauce. And we also have veal tomate. Ito siya, sobrang liit nito siya. Pero, madami siyang bunga. And then, we also have, ito yung napakasarap, ginagawa kong snack sa garden. This is Kirsch Tomate Ampelogel. Also have cherry tomato na black cherry tomato. Ang tawag niya is Indigo Rose. Ito, napakasarap din yan. And we also have cherry tomato super sweet 100. Ito, sobrang sarap nito. Tapos, meron tayong Spitzkohl or cabbage. Last year, nagtanim ako ng cabbage na yung bilog. Ngayon naman yung spitz, yung parang pahaba. Gusto ko siyang itry dahil ito yung ginagamit ko para sa aking lumpia. Sarap din ito sa pansit. So, kailangan natin siyang itanim in March. I mean, kasama sa kamatis, kailangan natin siyang isidling. And we also have chili. This is chili de cayenne. Cayenne chili. So, this one is itatanim din natin. Isisidlin din natin in March. And then we have here, usually, ating mga Pilipino gulay. We have ampalaya. Itong ampalaya, itatanim natin ito directly sa lupa dahil last time nagsidling ako sa loob ng bahay kaso nasira siya and very very sensitive ng ampalaya. Kaya last year nagtanim ako, dinirect ko sa lupa ng ating upo. Yung upo tinry ko din last year, hindi din siya nag-survive nung isinidling ko siya, nasira lang yung sinidling ko siya. But yung mga itinanim ko directly sa lupa, ayun yung nag-survive. Tapos, meron tayong alugbati. Alugbati, hindi na ako nag-try na magtanim sa lupa. Last year, hindi na ako nag-try na mag-seedling. Last year, diniretso ko na siya sa lupa. This one is alugbati green and alugbati na red. Tapos, we also have sitaw. Ganda sana ito itanim sa greenhouse kaso wala akong greenhouse. Nag-survive naman siya sa garden kaso hindi siya namunga. So, I really wanted to have sitaw, haba. And we have here, ito siya na mga plants na ito. Ito yung direct na sa lupa. Pero itatanim natin siya within the beginning of
After Ice Hyligen. And this one naman, ito yung mga seeds na pwedeng i-direct sa lupa. Sa malamig na panahon, pwede tayong makapag-start nito in the end of March siguro kapag malinis na natin ang garden. So, ito siya yung mga carrots. Direct na ito siya sa lupa and nabubuhay sa malamig na weather. So, sa spring season. And itong pechay, ang pechay talaga na-realize ko, how many years na ako nagtanim ng pechay, na-realize ko na malamig na panahon siya nagsusurvive. So, magtatanim tayo mga April siguro, itatanim natin itong pechay. Tapos, I have spinach, alugbati, pero ito yung alugbati na nabibili. Hi! So, dumating na pala si Ethan from kindergarten. Oh, yay! Itong ganito na mga alugbati is napibili sa mga grocery stores dito. Tapos yung mga salad, yan din yung maitanim natin earlier and ma-harvest natin earlier. This is spring season. Tapos we also have pak choy. And we also have cob salad. Ay salad. So, cob salad, ay salad. Rishti ko na. This is ginauso. So, ang pangalan niya is Great Lakes. It's a different kind of salad. So, and then we have here kanang combination na siya. Gumuse kombinasyon. We have carrots, we have radisyen, meron ding pak choy, and meron pa ding lettuce. Salad lettuce. Nasasanay talaga akong nagsasabi ng salad. So, yan yung mga sis. And the last one, but pinaka-importante is itong ating sitsaro. Ito yun siya, itatanim natin mga, kapag malinis na natin yung garden, mga ano siguro, March, itatanim natin ito directly na sa lupa. And ito din yung isa sa very easy lang itanim and napakasarap sa ating garden. Ebsen pangalan niya sa German. So, ayan siya. Last year nakapagtanim na ako kaya meron akong naipon. Ay, yung iba nasira. Ayan, okay. Ito hindi na ito pwede. So, pwede natin siyang itanim. We also have kanang chinakul pala. Chinakul. We also have chinakul. Tapos, zucchini. Ito yung pinaka-importante sa garden dahil ito yung pinaka-mabilis mamunga and napakasarap ng bunga nito. Yung ginagawa naming spaghetti ni bolognese with zucchini. And masarap din siyang ilagay sa spaghetti. Exchange of the noodles. Ito yung ginagamit namin and masarap siyang i-bake sa oven. And then we also have this year magtatanim ako nito. Ito yung mga parang Baguio beans. So ito naman siya is directly din natin itanim sa lupa. So we have green and we have yellow. I-tried natin siya this year dahil nga last year hindi tayo nakapagpabunga ng ating sitaw. Baka meron tayong maliliit na sitaw this year. Para sa ating lalagyan ng ating mga seedlings, so ito yung gagamitin ko. So para it holds sa malalaki na mga gulay. Ito pala yung pinaka-importante. Ang gagamitin nating lupa, ito siya is binili ko talaga, ito siya. Ito yung Ansok Eda or pangsidling na lupa talaga siya. Very importante na ganitong lupa yung gagamitin natin para sa ating mga seedlings dahil nag-play siya. It will play an important role sa ng ating mga seedlings. Dahil itong ganitong mga lupa ay wala masyadong nutrients na hindi nakakasira ng ating mga seedlings. So, yung mga seedling hindi pa kailangan ng maraming nutrients. Tapos, nakabili pala ako ng sayuti sa Asia Store. Matagal na ako talaga na gusto magtanim ng sayuti dito sa aking garden. So, meron akong dalawang na binili ko siya last December or early year. Kaso, tingnan nyo yung isa. Ganito yung nangyari. Pero, meron naman siyang mga sprout na malaki. Hopefully, hindi yan siya nasira. And itatanim natin siya dito sa ating soil. And it will stay pa rin dito sa loob ng bahay. Matagal na talaga akong gustong magtanim ng sayhute. Kaso, last year is hindi ako nakapagtanim earlier. Kailangan kasi siya na may sprout na bago mo siya ilabas. So, hopefully, itong ganito na inano natin is talagang makakapagbunga ito sa garden. Sabi nila, itanim mo siya, half lang siya. So, katulad nito, hindi ko talaga siya ibinaon lahat. So, yung
other part niya is nasa taas, nahahanginan, and the other part is nasa ilalim. Din pala tayong mga popsicle sticks. Ito yung gagamitin natin para may mga pangalan yung ating mga itinanim dito dahil natutunan ko na yan last year. Dahil last year hindi ko siya nilagyan ng pangalan. Ang resulta is hindi ko na alam kung ano yung naitanim ko, and may mga plants kasi na parang pare-pareho lang yung kanilang itsura. At katulad nga nitong mga paprika, meron siyang iba't ibang variety. So, kailangan talaga may pangalan. Isusulat natin yung pangalan at saka yung variety niya para malaman natin kapag itanim na natin. So, ngayon, the exciting part is magtatanim na tayo. Every maliliit na seedling tray, magtatanim tayo ng 2. So, ang una natin itatanim is itong paprika na paprika fiha is yellow na paprika. So, every pot is magtatanim tayo ng 2. I also have ganito. Naibili ko siya last year pero this year ko lang siya nagamit. And ito is maganda dahil meron siyang nakalagay kung ilang centimeter ba yan siya. And dito kasi nakalagay din kung gaano kalalim itatanim, 1 centimeter. So, talagang taas lang siya. So, 2 lang naman yung itatanim natin. Iriripat din natin ito. And, kapag hindi nabuhay yung isa, meron pa tayong isa pang seedling na matitira. Ibabaon lang natin siya ng konti. Ganyan. And then, ganyan. Tapos, another one. Dito and dito. And the next one itatanim natin is itong paprika na parang bell paprika. Ito matatamis ito. Napakasarap nito. Ito yung nilalagay ko sa adobo. Paborito ng aking asawa. We'll just also put 1, 2 or 3. 2 to 3 seeds. And the next one is itong Spitz paprika. Ito, matatamis itong ganitong mga paprika. Lang din siya ng lasa nung isa, yung pula. Tingnan nyo, meron pa siyang paganito. Hindi ko na to gagamitin. Ito yung laman niya sa loob. Naalala ko sa Pilipinas, hindi naman masyadong tinatanim sa amin sa bukid yung paprika dahil ginagamit lang naman siya sa like mga pansit, pero dito talaga halos lahat ng niluluto ay may mga paprika. Isa talaga sa laman ng aking garden ay itong mga paprika. We will also plant the next thing is itong ating broccoli. So, bali 2 seedling tray yung lalagyan natin. Masarap ito sa beef. Hindi naman ito masyadong, yung asawa ko, pati yung anak ko hindi kumakain masyado nito. But, a very healthy food. So, maliliit lang pala yung mga seeds niya. Ganito yung itsura. Magtatanim tayo ng 3 piraso. So, yun na yung ating broccoli. The next one, itatanim natin is yung mini guac. Pipino, bali isa lang yung ginawa ko sa kanya. So, tatanim pa kasi ako yung mahahaba na mga pipino. Masarap din kasi yun siya. Ito, first time ko pang magtanim nitong mga maliliit na pipino. Pipino is very, talaga sa garden dahil madali lang siyang kainin, pang snacks, pang sagol sa salad. And every year, nagtatanim talaga ako ng pipino. Ito talaga is wala siyang problema sa dito sa Germany, weather dito sa Germany. Bago natin itatabi itong ating mga seedling is kailangan natin siyang diligan dahil nga kakatanim pa lang natin. Yung iba is dadagdagan natin ng konting soil, very konting water para sa ating new seedling. And ito naman ang tataniman natin, itong ating second tray. Mostly para sa ating Filipino na vegetable na hopefully this year is mamunga. Dahil katulad nga lang nitong ating mga okra, last year is hindi talaga ako nakapagpabunga ng okra sa garden. Kaya hoping talaga ako na this year makapagpabunga ako ng okra.
Kaya early natin siyang itatanim para early din siyang mamunga at hindi tayo mabokya. Tatanim tayo ng 2 piraso every seedling tray ng ating okra. 6-7 months na. Tapos we also have the purple okra. Another one na itatanim natin is talong. So, we also have 3 seedling tray para sa talong. Dito sa Germany, meron namang nabibili na mga talong. Kaso, hindi yung mga mahahabang talong katulad sa atin sa Pilipinas. Iba yung talong nila dito, mga malalaki na matataba. So, I have buto ng malunggay here. Ito na lang yung, wala nang natira pala. Tinanggalan ko siya nung outer shell dahil last year nagtanim ako, hindi siya naging successful. Talagang hindi siya nag-sprout. Siguro, matagal na ito na seeds, pero tinanggalan ko siya. Ito yung nakuha ko. Parang itong isa parang napiyasot na, and itong isa, hindi ko alam. Pero itatry ko siya. Meron akong 2 natitira dito na seedling pot. Dito natin ilalagay. Tapos, lagyan din natin ng pangalan para alam natin kung saan siya nakalagay. Tapos, ayan, natapos na tayo. Kailangan natin itong patubigan. Woo! You want to help, Mama? Ethan? So guys, nandito na tayo ngayon sa ating nursery room. Ito na yung nursery room na ginamit ko last year, and meron tayong shelf dito na which is dito natin ilalagay yung ating mga seedling tray, seedling pots. Magtatanong kayo from the beginning, sinabi ko it's still winter here in Germany na hindi tayo makakapag-tanim sa labas ng bahay, and in winter talaga every time it's so cloudy dito. So, kailangan talaga natin ng artificial light para sa ating mga plant. Up ko na ito last year. And this year, magagamit na naman natin ito. And ito nga, yung unang mga isinidling natin na inilagay natin dito. And for the next month na naman, yung more na isisidling pa natin. So, itong light na nilagay natin dito is naka-timer na yan siya. Pina-timer ko talaga para in case na makalimutan ko siya is patuloy pa din yung artificial light natin. Pinaka-importante yung artificial light natin dahil yan yung tutulong sa ating mga plant na o sa ating mga seedling na mag-sprout. Nakalimutan ko pala ipakita sa inyo. Onion bulbs. Ganito kasi yung tinatanim ko. Nakatanim na ako nito last year. Yung iba is tinatanim siya through seeds, pero feeling ko hindi ako maging successful nung sa seeds dahil last year nagtatry ako and hindi talaga naging successful yung seeds. And meron namang nabibili na ganito sa mga garden center. So, bumili ako ng 3 bags. Yung isa is yung red. Pinaka masarap para sa akin is itong red onion, tapos itong 2 bags which is mix na siya. Merong yung white onion, merong red, at saka yung dilaw. So, we will see and we will plant it in the spring season din dahil ito siya is mag-i-start tayo nito in spring season.